sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kabilis ng oras, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Hindi obligado ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyong ginagawa nito sa umano'y madugong drug war ng Duterte administration. Gayunman, sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na hindi mapipigilan ang gobyerno ang ICC prosecutor na magtungo sa bansa at ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Hindi mapipigilan o hindi pipigilan? Dalawang bagay yun, ano? Kapag hindi mapipigilan, wala kang power. Walang choice. Wala kang choice. Pero kung hindi mo pipigilan, kahit na meron kang choice o kakayanan, iba yun. Paliwanag po ni Solgen Guevara, humiwalay na ang bansa sa ICC noong 2019. Kaya wala tayong legal na tungkulin o obligasyon na magbigay ng anuman tulong sa kanilang investigasyon o mag-facilitate sa kanilang mga gagawin. Kinumpirma rin ng Solicitor General na nagsumiti na ng rekomendasyon ang kanyang tanggapan sa Malacanang, kasunod ng formal na paghingi ng tulong ng ICC para makapanayam ang 5 incumbent at dating opisyal ng PNP na hinihinalang nagkaroon ng bahagi sa drug war ng Duterte administration. Isyu ng bayan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk. Maganda morning. Go across the Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng West Friday! Yuhuu! Border fires. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Across the mills. Ano kaya kumbatsero? Meron na kayang nininervyos? Meron na kayang kinakabahan? Yun namang inquirer kasi kung makapag-headline, no? Oo nga, Paano naman. Sino naman Parang ang hindi kakabahan dyan? Tingnan nyo po yung headline na inquirer. Solgen. Oo. Government will not stand in way of ICC probe. Hindi ba? Ano sa Tagalog yon? Ang gobyerno ay hindi hahadlang. Ganun yun eh. Oo. Hindi hahadlang sa investigasyon ng ICC. Ayun, hindi pipigilan. Hindi pipigilan. Hindi hahadlang. Yun eh. Hindi hahadlang eh. Ganun na. Paano namang hindi kakabahan yung masyadong kabado dito? Hindi nga. Oo, naku po, inang. Ayan na. Pero kasi dati,
laging yung mga taong ngayon ay kinakabahan kumakapit do sa mga naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo makikipagtulungan diyan. Dahil hindi naman tayo miyembro na ng International Criminal Court. Pero ganun din naman yung statement ni Soljan Hindi tayo makikipagtulungan. Walang legal na obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas para makipagtulungan. Pero yun ang problema, hindi hahadlang. Hindi hahadlangan. Halimbawa, tulad nito. Ito ho yung siguro ay basahin lang natin ng mainam yung mismong pahayag. Narito po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang eksaktong mga salita ni Solicitor General Menardo Guevara tungkol po dito sa ICC. Narito po nito. Pakinggan po ninyo. The Philippines has no legal duty. Ang Pilipinas ay walang legal na tungkulin to lend na para magpahiram any assistance ng anumang tulong to the ICC prosecutor sa taga-usig ng ICC in conducting his investigation. Sa pagsasagawa ng kanyang kanyang investigasyon. Malinaw. Napakalinaw naman pala nung sinabi ni Soljan. Wala tayong obligasyon diyan. But ayun na. Ito na. Ngunit the Philippine government, ang pamahalaan ng Pilipinas hindi stop him. Hindi siya kayang pigilan. Him. Lalaki. From proceeding any way he wants. Sa pagpapatuloy sa paraan na gusto niya. Ayun, natin mo na. May kalayaan pa lang gumawa ng gusto niya itong ICC. Sino ba itong ICC na ito? Sino ba yan? Ito raw palang ICC Prosecutor's Office ay pinamumunuan ng isang lumilingon sa tawag na Zander Khan. Aba, hindi ba artista yan? Hindi pala. Karim pala. Zander Karim. Karim Khan. Karim Khan. At so, andito na ba yan? Andito ba yung taong yan? Hindi ko nga malaman kung nandito na. Soljan, andito na ba siya? Nakipag-usap na ba siya sa inyo? May request nga daw Eto, Guevara confirmed that the ICC prosecutor sought assistance from the government. Humihingi na pala ng tulong. Actually, kung Bachero, importante kung talagang ipupursige ng ICC yan, hindi naman uubra na hindi siya tutulungan ng gobyerno Para bang paano siya makakagalaw? Paano niya mahihingi ang kooperasyon ng mga taong involved dito nang walang assistance halimbawa, ng Philippine government? Sa pagpunta pa lang niya dito, kung nandito na siya, basta-basta ba siya darating na lang dyan nang walang pakikipag-coordination? Halimbawa, pupunta ba siya sa PNP? Halimbawa, sa PNP. Ang higpit ng gwardiya dyan Diyan nga lang sa gate, yung sa may Santolang gate. Ewan ko kung makapasok yan. Tayo nga, media na. May tatak na nga. Ay, harangin ka pa dyan lalo na kung lalo hindi pa, kanila. pagpasok pa lang yung binabanggit mo. Kung dahil ang gusto raw gawin ay ma-interview. Ganun? Interview lang naman pala. Interview. Kadali-dali naman pa-interview. Interview persons of interest. Naku, ayun kapag kinausap pala, person of interest na. Oo. Kaya ang sabi ho ni Soljan, hindi raw po dapat naasahan ng ICC na tutulungan sila ng gobyerno sa ganitong mga gusto nilang gawin na pag-i-interview dito sa mga persons of interest na ito. So, in other words, hindi nagbabago ang paninindigan ng pamahalaan insofar as jurisdiction is concerned. Ang naninindigan ng pamahalaan na wala kayong mahihita sa amin dito. Wala kayong jurisdiction hindi nyo kami pwedeng utusan. Ayan. Sa ngayon. Parang ganun. Sa ngayon. Ganun ba?
Dahil meron pong isinasagawang pag-aaral. Nililiwanag ko na nga talagang para mawala ng konti yung kaba ng mga kinakabahan. Alam mo naman, minsan iba yung sinasabi sa una, iba yung sasabihin sa gitna, iba yung sasabihin sa dulo. Sa bagay. Meron ho palang pagbubunyag ang Department of Justice na meron silang inihahandang legal brief. Na dito raw po sa legal brief na ito ay ilalatag kung ano ang mga legal options, lahat ng legal options ng at mga pwedeng gawin ng mismo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas sakaling magtuloy-tuloy itong ICC probe na ito. Tama naman na ang mga legal minds ng Pilipinas, ng pamahalaan, magbigay ng tama, napapanahon, angkop, relevant na mga payo na legal sa Pangulo. Sa Pangulo. At ang Department of Justice po ang gumagawa niyan. Kabilang na kung pababayaan na magpatuloy ang investigasyon, maisagawa ang investigasyon, kung sakasakaling maglabas na bigla ng arrest warrant ang ICC, ano ang gagawin natin? Pinabayaan mo mag-imbestiga, hindi mo hinadlangan, hindi mo tinulungan, pero hindi mo rin hinadlangan, nagsagawa ng investigasyon, biglang naglabas ngayon ng arrest warrant. Ano gagawin? Ano gagawin natin? Ano gagawin ng gobyerno? Napakagandang katanungan niya. Ayusin ko lang. Alam mo yung katanungan mo na yan. Yan ang binabanggit natin kanina. Yung katanungan na relevant, napapanahon, at tamang-tamang tanong. Halimbawa nga dumating yung panahon, hindi naman natin mapipigil yung ICC na maglabas ng arrest warrant. Hindi. Kung talagang, halimbawa, meron silang nakitang probable cause sa kanilang investigasyon, ay maglalabas nga yan. Pag naglabas sila ng arrest warrant, kaya ba nilang manghuli? Ayan. Doon napapasok yung jurisdiction. Ayan. Halimbawa, sino ba manghuli? Halimbawa, si person A, naging subject ng arrest warrant. Pwede bang dumating yung pulis ng ICC? Pulis Pangkalawakan. Sabihin na, may dala akong posas dito. Huliin kita. Kaya ba nilang gawin yun? Yun na nga. Yan nga mga katanungan. At kung hindi tayo miyembro at pinahintulutan nating mag-imbestiga ang ICC, hindi natin pinigilan na mag-imbestiga, pero hindi tayo miyembro, paano kung maglabas ka ng arrest warrant? Anong gagawin ng Philippine government? Magiging dahil ba tayo hindi miyembro, sasabihin natin hindi nyo pwedeng ipatupad yan. Hindi kami miyembro niyan. Yan. Napakagandang katanungan. Na naman. Magandang katanungan. Kaya lang, baka sabihin ng ICC, pinayagan nyo kami mag-imbestige. Hindi nyo kami pinigil Ngayong hawak-hawak na namin, nakakuha kami ng sapat na batayan para mag-issue ng arrest warrant. Ngayon, ipipigilin nyo ba kami na mag-silbi ng arrest warrant? Ayan. Ang tanong sino ba ang pwedeng maging subject ng arrest warrant na yan? Sino ba itong mga tinutukoy na persons of interest na yan? Pakinggan po ninyo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Meron pala talagang sagot. At babasahin ni Kumbachero. Wala ba dyan? Wala ba? Tatawagin natin si Senator Trillanes. Kanina, andito lang yun Nanakawan tayo. Nanakawan na naman tayo. Ang mga Kumbachero ng bayan. Jerry Dos por Dos. Ngayon daw po inaasahang masisimulan ang siphoning ng langis diyan sa barkong lumubog sa Limay Karagatan sa bahagi ng Limay Bataan. Pero yung oil leak pala kung Kumbachero ay umabot na dito sa Cavite. Layo na narating Hindi nila kagad masimulan dahil ang lakas pala ng kahit mababaw, ang lakas pala ng agos sa ilalim yung current. Kaya hindi basta-basta talaga naman hindi dapat na bara-bara ang gawin doon. Paano kung ikinabit mo yon, sisip-sipin mo, biglang matanggal? Ay nako, mas malaking problema. Malaking problema yon. Ang plano pala ho diyan ng Coast Guard at ng mga eksperto sa ganyang paninipsip
Ha? Paninipsip. Iba yung sipsip na pinag-usapan natin kahapon, iba na sumisipsip para may maipatanggal. May ganun eh. May ganung mga tao gagamitin ng pangalan ng kung sino-sino. At ang matindi nun, i-spin pa. I-spin pa. Boss, tinitira ka. Boss, tinitira kayo. Alam mo ba, boss? Boss, tinira kayo. Tinira kayo. Eto sinabi. Ayan. Mali syempre, naman. magugulat naman yung... Siyempre. Oo. Ha? Sinabi yun? Talaga? Yun na. Depende sa spinner. Kaya yung mga boss, dapat hindi kayo basta-basta nagpapapaniwala. Dapat makikinig muna kayo. Makikinig kayo nang hindi kaagad tumataas ang inyong high blood. Ang inyong alta presyon, ang inyong high blood. Tumaas ang high blood. Makita muna ninyo kasi bawat pagmulan ng bawat source, karaniwan yan may biases and prejudices yung mga yan. Totoo yun. Lalo pang at yung dumidikit sa inyo, yun nga yung gumagamit sa inyo. Talaga. Tanong mo kay Congressman Dong Gonzales. Alam niya yan. Congressman Dong Gonzales. Tsaka si Congressman JJ Suarez. Alam nila yan. Pero yung siphoning ho na ginagawa, nagagawin dyan sa Bataan. Ibang sip-sip yun. Ibang at matinding sip-sip yun. Kailangan talagang nakakabit na mabuti yun para kung kahit na malakas ang agos sa ilalim ng dagat, walang maging problema. Sana naman hindi naman pala uubusin yun, kumbatsero. Pagagaanin lang. Pagagaanin lang hanggang sa lumutang ulit yung vapor, tsaka hatakin. Yun pala. Sila nakakaintindi. Eksperto sila dyan. Sa atin lang naman, sana nga wag nang lumala ang sitwasyon dahil nakakalat na nga ang langis sa malaking bahagi ng Manila Bay. Hindi na pala 1.4 million liters yung sisipsipin. Hindi lahat. Hindi siguro pala, mga nasa, baka yung 0.4 lang. Yung 0.4 lang. Para lang gumaan. Lumutang at hilahin na lang yung vapor. At siguro kung saan man pampang madadala yan, yun, pwede nang chop-chopin yung... Saka marami naghihintay ng langis yan. Sigurado yan. Jerry Pa Anthony Taberita Oras po natin. Mr. Jelom Tang. Oy, Kuya Mel Magno. Good morning. Alert na si Mel Magno. Ayan, kahit nagtatrabaho, nakatutok sa 2x2. Oras po natin. Lakyam di Chaphun 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Hanggang Kamindalawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, huling araw sa buwan ng Hulyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas tumanggap ng $500 million mula sa pamahalaang Amerika. Mga estudyante ng Pasig City tatanggap ng bagong sapatos at school supplies mula sa LGU. Yun. Suspended Mayor Alice Guo itinuturong utak sa iligal na pogo sa Tarlac. Flood control plan ng DPWH sa Metro Manila, 30% pa lang nakumpleto. Shabu na itinago sa solar lights, booking ng NBI. Nigerian at kinakasamang Pinay arestado sa Las Piñas. Tangke ng LPG sumabog sa Bacolod, 3 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras, magbibigay ng $500 million military aid ang Amerika sa Pilipinas. Ito ang inanunsyo ni US Secretary of Defense Lloyd Austin sa pagtatapos ng 2+2 o 2x2. Ano ba?
2x2 pala ito. 2x2 ministerial meeting sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Austin, partikular na magagamit ng AFP at ng Philippine Coast Guard ang naturang pondo sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Bukod dito, nagkasundo rin sila na simulan na ang mga proyektong nakaumang sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA-SAIS. Ayan, andito pala yung si Patty Austin. Si Patty Austin. Si Lloyd Austin, saka si Linden. Mga matataas na opisyal ng Amerika yan. Sabay na nagpunta rito, ibig sabihin may importante. May ipinararamdam ang Amerika sa Pilipinas. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Umaasa si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na lalakas pa ang bilateral relation ng Pilipinas at Amerika sa susunod na 4 na taon. Sa courtesy call ni Austin kay Pangulong Marcos, sinabi nitong parehas ang interes at values ng Pilipinas at Amerika. Nagpapasalamat din si Austin sa anyay mahusay na liderato ng Pangulo at laging mainit nitong pagtanggap sa kanila. Hindi nabanggit si siguro mamaya. Si Blinken, yung si US State Secretary Anthony Blinken. Si Anthony, Ayan, ito sila. Ito sila at kaharap ng Pangulo sa napapanood nating video. Mamaya alamin natin ang mga iba pang detalye ng pagdating, pagbisita at mga napag-usapan sa pagitan ng Philippine government at ng mga matataas na opisyal na yan ng Amerika. At ang susunod dyan, kumbatsero, anong magiging reaksyon ng China? Ayun, malamang. At baka nakipag-usap dyan sa dalawa na yan. Ayan na, nako. Baka may gawin na naman sa West Philippine Sea. Alas 6:29 ang ating oras. Naimbag ng bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Nakatagdang mamahagi ng mga bagong school supplies, uniform, leather at rubber shoes ang lokal na pamahalaan ng Pasig August 1 to 5. Ito ay para sa mga mag-aaral ng lungsod mula kindergarten hanggang grade 12. Tingnan mo nga naman. Dati Makati lang ang nararinggan natin ng ganito, kumbatsero. Tama. Sinundan na pala ng iba't ibang mga local government units. Maganda yung naumpisahan nila Mayor Abby Binay na yan. Sa Taguig, di ba? Meron din ganito. Meron din. Si Mayor Lani Cayetano. Meron din dyan. Ayan ang tama. Magayahan kayo sa tama. Ayan, maggayahan kayo, magpaligsahan kayo sa pagbibigay ng serbisyo, maayos na serbisyo. Kabilang daw po sa mga matatanggap ng mga estudyante ng Pasig ay bag, lapis, ballpen, writing pad, pencil case, ruler at payong. Ayon kay ito ba yung bag na may gulong? Hindi gulong? Kakaingit naman. Uso pa ba yun? Yung bag ko nung grade 1 ako. May gulong. Di gulong, backpack na lang. Na ang laman lang lapis at writing pad. Tapos nakabag pa ako ng di gulong. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, ang petsa ng distribution ng school supplies ay i-anunsyo ng kada eskwelahan. Gaganapin naman sa regular na oras at araw ng pasukan ang pagsusukat ng school at PE uniform para matiyak na present ang lahat ng estudyante at mga teacher. Itinuturing ni Senador Sherwin Gatchalian na isa sa utak ng illegal na Pogo Hub sa Tarlac si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito sa kabila ng unang pagtanggi ni Guo na konektado siya sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Chunyuan Technology Incorporated. Ayon kay Gatchalian, mukhang malinaw na ang mga taong nasa likod ng nasabing scam farm at talagang masasabi na isa sa mastermind si Alice Guo o Guo Huaping. Aminado si DPWH Secretary Manny Bonoan na halos 30% pa lamang. Wala pa sa kalahati ang nakukumpleto sa Flood Management Master Plan ng Metro Manila. Kasunod ito ng naranasang malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila dulot ng Bagyong Karina at Habagat nitong nakaraang linggo. Ayon kay Bonoan, marami pang components sa naturang master plan at mula nang pumasok ang administrasyon ay halos wala pa namang nasisimulan. Malabo rin anyang matapos ang proyekto sa loob ng termino ng Pangulong Bongbong Marcos, ngunit gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para matapos ang proyekto. Alas 6:32 ng umaga, nasabat ng NBI ang bulto ng shabu
na ikinubli sa solar light sa isang sasakyan sa May C5 Road, Las Piñas City. Pinaunahan ni NBI Director Jimmy Santiago ang operasyon at nahuli nila ang suspect na isang Nigerian national at kinakasama nitong Pinay. Antindi nito si Director, kasama siya sa operasyon eh. At dito talaga mula nung malagay si SPO4 Jimmy Santiago diyan sa NBI, naramdaman ulit natin ang NBI. May NBI pala. May NBI pala. Nako, ayan, Director Jimmy Santiago, mabuhay ka. Sana'y dumami pa ang lahi ninyo. Oo. Ayan, kakaiba daw itong kasong ito dahil ang droga ay galing sa Pilipinas at planong ipadala sa Nigeria. Mag-export tayo. Nakasenso tayo Malayuan niya ito sa madalas na kaso na ini-import ang droga. 6:33 ang ating oras. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Kumusta ba ang mga inasal natin dyan? 3 ang sugatan ng sumabog ang tangke ng LPG sa Purok Kamital, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Look, sa Bacolod pala mismo ito. Mayor Albi Benitez. Albi. Ayon kay Fire Officer 2 Rolin Paulan, Chief Arson Investigator ng Bacolod City Fire Station, nasa loob ng van ng 3 biktima na may kargang 12 tangke ng LPG na mangyari ang pagsabog. Ayun. Akala ko pa naman sa kusina at nagluluto ng inasal. Hindi pala. Nasa sasakyan pala. Gayunman, sinabi ni Paulan na hindi naman nagtamo ng severe injuries ang mga biktima dahil nagsilbing barrier ang upuan ng sasakyan sa pagsabog. Isa sa 3 biktima ay LPG retailer habang 2 rito ay helper na kaagad ding pinauwi matapos bigyan ng paunang lunas. Sa investigasyon, hinihinalang ang fumes o usok mula sa tangke na tumagas ang dahilan ng pagsabog. Nakila si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga supporter at kaalyado na tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya kasunod ng pag-recall sa 75 pulis na itinalaga sa kanyang security detail. Ang hirit na proteksyon ay ginawa ni VP Sara matapos na hikayati ni Senator Bato de la Rosa ang mga dating pulis at sundalo na mag-volunteer na magbigay ng karagdagang security para sa pangalawang Pangulo. Pwede ba yun? Pwede ba yung basta-basta ka na lang mag-volunteer? Sabi ni Bato Senator Bato. Siguro yung may kung kailangan ng at may kung meron silang mga dati nang may mga sariling ano ba tawag doon, permit to carry. May permit kung kailangan magdali ng baril. Saka wala ba natira? Inubos ba ng ni PNP Chief Marbil ang security ni VP? Hindi naman. May natira. Marami. Sa pulis nga lang, mahigit 40 pa yung natira. Tapos meron pang nasa may AFP. Sundalo pa. Ayun nga, bakit parang ang dating kawawa. Ay eto, tinatype ni 45 pa sa PNP. 45 pang pulis ang natira. 45 daw, pero si General Marbil daw ang pumili ng 45. Pinili daw kasi ni General Marbil yung pinakamahuhusay, pinakamagaling, pinakamamaasahan. Kaya ganon. Ganon. So 45 pang police, Mother, ang naiwan kay VP Sara. So bukod sa 45, meron pang mahigit AFP. 200 sundalo. Gaano ba kailangan ng security ang kailangan? Marami ang kailangan. Mario, Pangulo yan dapat nababantayan. Ano ba ginagawa na si Kabayan noon Driver lang ang kasakasama Kaya yung Vice President siya hindi nga pwedeng ganon. Basta, hindi ganon. Susunod! 3 times more than kay VP Lenny. Kahit binawasan na. Kahit binawasan na, Mother? Kahit binawasan na, 3 times more than pa rin? Mario Joseph naman. Basta, gusto niya marami. Basta. Sa kayong, wag kayong ano kayo Susunod! Dito po. Napakarami na palang ride-hailing companies dito sa Pilipinas. Ganon? Alam nyo ba kung ilan na? Ilan na? 19. What? Ang tanong ramdam nyo ba? Ako pamisa-misa lang akong mag-grab o kung ano pa yung meron dyan. Lagi pa ako nahihirapan at lagi pang ang mahal. Ganon? Oo. Tingnan nga natin yan. Sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:37.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Sama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! 19 riding, tawag doon? Ride-hailing app companies na pala ang meron sa Pilipinas. What? Pero hindi natin ramdam. Bakit kaya? Bakit naman? Tanungin nga natin ang isa sa 19 na ito, ang aking kaklase sa motorcycle training, na si George Royeca ng Angkas. George! Magandang morning! Magandang morning! Katunying, Jerry, mate, kamusta po? Oo, kumusta? Ito, 19, nakakagulat itong balitang ito. Totoo ba na 19 na kayo? Siguro po, nabasa ko po sa newspaper. Pero tama po kayo, hindi po natin ramdam yung 19. Bakit kaya? Ano sa tingin ninyo bilang isa sa mga nangunguna sa mga ride-hailing companies na ito? Sa amin po, dun sa kotse po, nag-uumpisa pa lang po kami. Siguro po, bago pa lang po itong mga lisensya na nabigay. Pero meron na rin po, alam ko na ilang lisensya na bigay bago po itong 19, kasama po sa 19. So siguro mga more than 7 na po ata bago po nabigay yung mga iba. Kaya lang po, talagang mahirap din po ang kompetisyon, mahal din po ang kotse. Kaya talagang marami pong operator na hindi gaano nakakapasok sa merkado. Oo. Kasi sa mga natatanggap namin lagi na reklamo, sa experience din namin, sabi ko nga kanina ako bihira naman akong gumamit niyan. Natsetsempo pa yata o baka naman nagkakataon lang na mahirap o walang available sa lugar. Sa area. Natatagalan bago makapag-book at ang mahal yung may tawag surge. Surge fee. But bang 19 na pala kayo? Yun nga po. So kami po, ngayon nagte-testing kami para sa Angkars po. No? So hopefully, in the next few months, malalunch na po ito na commercially. Ngayon po dito po sa mga empleyado natin sa Angkas, tinetesting po kasama sa mga pamilya para makapagbigay po tayo ng alternatibo, mas mababa presyo. At lalo na po yung commission sa biker, imbis po na mahigit 20%, 10% lang po ang hihingi namin sa mga motorista. Ngayon ko lang narinig yun ang cars, kotse na parang Grab lang natin. Dati Uber. Ganon? Tama hindi po. pala ang cars. Oo. Opo, tama po yan. Hindi mo lang kayo nagsabi. Puro mga kotse po yun. So isa po kami dun sa nabigyan ng lisensya. At ngayon po, tinetesting po natin yung sistema. Opo, hindi namin alam. Congratulations. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong libreng sakay dyan? Siyempre meron. habang nagte-test, pero baka po hindi kayo mapuntahan ngayon. Testing pa lang po. Testing pa lang. Teka muna, yan ba kapag ba binigyan ng lisensya, kailangan meron na kayong mga available na units o doon pa lang kukuha ng mga drivers and cars ang isang kumpanya? Doon pa lang po kukuha, meron pong allocation na binubuksan ng LTFRB, tapos doon po nag-a-apply po yung mga bagong operator para mabigyan po sila ng mga slot. So angkas, motorsiklo, angkars, yung kotse na, may ano ba yan? May limit ba yan ng ilan ang pwede ninyong maging unit?
Meron po eh. So sa ngayon po yata, 5,000 yata yung slot na binubuksan po nila. So dito po tayo kumukuha ng mga lisensya para po sa individual na kotse. Kasi ang napansin natin, kahit na meron ng surge fee, kung tawagin, kumbachero. Actually, ang surge fee, maganda sana sa parte ng mga drivers. Kumbaga, kahit papaano, kahit umikot ka na para maging accessible ka sa mga nangangailangan, kulang pa din eh. Yung bang kahit na ang laki na ng babayaran mo, hindi ka pa rin makabook. Hirap pa rin mag-book. Ngayon ba masosolve yun? Sana po. Yan po talaga yung pakay ng pagbibigay ng mas maraming lisensya para rin po bumaba yung presyo kasi ngayon meron ng maraming kompetisyon. So yung tama po yung sinabi nyo, Katunying, ang surge fee po on its own, maganda po siya na paraan para ma-incentivize yung mga driver na lumabas. Lalong-lalo na po kung mababa po yung demand. So, ang nagiging katalo lang po dito yung multiplier. So, ano ba yung multiplier ng surge? Hindi naman po laging kailangan triple, hindi naman po laging kailangan doble. Meron po yung 1.1, 1.2. Dati po, doon sa motorsiklo natin, yung inaalaw pa natin yung surge, mga 1.1, 1.2 lang po ang ating multiplier. Oo. Kailangan ba talaga yung surge? Dahil hindi kaya sinasadya na lang yan na parang, walang pasahero. Matraffic. Umuulan. Kahit hindi naman. Tapos kunwari may surge para tumaas ang presyo. Hindi kaya ganun ang nangyayari, mate? Hindi ko po masabi yun doon, pero yung tama pong panggamit ng surge is pag mataas po yung demand. Ayun, oo. Doon po natin yung computer po mismo ang nag-trigger po ng surge dahil po sa algorithm. At dito po na-apply po yung incentive para sa biker para maganahan yung biker na sumabak sa traffic o sumabak dun sa lugar na wala masyadong demand. May pag-aaral kasing ginawa ang PCIJ na parang lalo na doon sa isang ride hailing app company, halos araw-araw daw surge may surge fee. Baka yun ang pangalan ng kumpanya nila, Surge. Ba't ganon? Kaya sabi ko, tanggalin na nga yung surge na yan. Parehas na lang natin para kung magkano talaga ang dapat na bayaran ng pasahero. Yun lang dapat bayaran. Alam mo, maganda sana yung sinasabi mo pero ako tinitingnan ko din yung perspective nung punto de vista ba nung mga sumali dito sa industriya na to. Alam mo, yung driver. Pupunta ka ba sa isang lugar na wala ka namang makukuha ang pasero kaya napaka-traffic. Ayun nga, napaka-traffic. Okay nga sana kung gano'n. Hindi nga may mga naging araw-araw ng may surge Naging parang naging scheme na. Naging normal na, naging scheme na di ba, George? Dapat po hindi siya gawing scheme. Dapat po talaga para lang po sa mga motorista at maengganyo po sila na sumabak at lumarga sa daan. So ito naman po sana ang mangyayari kung lumabas na po yung mga iba't ibang mga competition. Oo. So, yun ang problema. Yun ang problema pagka walang competition, kumbachero sobrang laking bagay pagka may kalaban Oo. Dati Uber meron. Nawala ang Uber dito sa atin, naging sa kotse. Naging Grab. So ngayon ito papasok pala ang cars. Tama. Kakaroon ng competition, may chance ang consumer. Bukod dito sa ang cars, meron na bang existing ngayon yung nagumugulong na ganito? Na iba pa? Meron akong nakita kahapon. Supercars, parang ganon. Parang basta pero pailan-ilan lang naman. Meron ba, George? Meron po. Meron na po mga ibang competition. Siguro po hindi lang po masyado nakikilala ng merkado. Sana po dito po sa branding po ng angkas, maganda naman po ang reception ng tao sa amin, pati may tiwala. So hopefully po talagang
marinig po ng tao. Salamat po, nandito ako sa show nyo para rin ma-plug ko ng konti. Na abangan nila po yung Angkars kasi malapit na po yan. At magkakaroon na po tayo ng alternatibo na siguro mas mura po ang magiging fare ng ating mga kotse at mas maganda rin po sa bike driver kasi lalaki po rin yung kita nila. Siguro lang. Siguraduhin na natin na mas mababa. Siguraduhin na po natin. Yan. Mas mababa. Saka yayaman din lang at nandiyan na kayo at mga bago po ito, Angkars. Baka ubra na ma-seminar ng gusto yung mga driver pati doon sa kanilang hindi lang sa pakikitungo pati doon sa kalinisan ng sasakyan. Iba kasi may inggit kasi ibang halimbawa sa Singapore pasensya na yung ibang mga ride hailing app doon talagang gaganahan ka. Feeling mo special ka pag sumakay ka. Kahit magbayad ka pa ng mahal pero sulit naman. Service na talagang masisiyahan ka. Baka ganun. Pwede ring maging maging distinct trait ng Angkars yun eh. Maganda po yan. So maganda po yung may iba't iba tayong klase ng kotse, no? Iba-ibang eksperyensya. Kung talagang high-end po yung gusto natin, kaya po natin magbayad, willing naman po tayo magbayad. Ang Angkars po, naglalaro po siya dun sa medyo masang merkado. So sa amin po, mas mababa yung aming fare, pero yung kotse po namin hindi naman sobrang high-end. Malinis, syempre. Pati kami naman po, kilala po kami sa pagtitraining ng aming mga driver. Kaya dito, malakas po talaga yung kumpiyansa namin. Confident kami na magiging maganda po ang pagkikitungo ng ating mga driver at well-trained po sila para para sa merkado natin, para maging maganda yung serbisyo sa ating mga customer. Gawa naman po natin yan sa motorsiklo. Mas mahirap po sa tutuusin ang motorsiklo sa safety, sa training kaysa po sa kotse. So dito po sa kotse, ang confident po kami na talagang maganda po ang magiging serbisyo natin sa taong bayan. Meron akong apat na take away dito eh. Sabi nga una, presyo. Pag maganda presyo mo, tatangkilikin ka ng tao. Pangalawa, accessibility. Pagka lagi kang nandyan, pag tinawagan ka, nandyan ka. Pagbukas mo pa lang, nasaan ka, ayan ka agad. Makakapag-book ka agad. Number 3, yung serbisyong totoo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Parang hindi atin yun. Tapos yung pang-apat, siyempre, yung kahit na maliit pa yung sasakyan, kahit na hindi pa first class, pero yung kalinisan mabango. Ayan, 'di ba? Iba 'yun eh. Apat kagad 'yun. Pwede na pala ako sa marketing. Yan ang po gagamitin ko, Katunying, ha? Mapaalam ko na sa iyo. Yes, sir. Maraming salamat. Congratulations. Kailan po ang expected na nito yung rollout talaga? Siguro po in mga 1 to 2 months, maasahan po natin ngayong taon, malalabas na po tayo sa merkado. Ngayon po, nagte-testing na po tayo, ginagamit na po ng mga empleyado namin itong Angkars. Maganda naman po yung naging reception, positive naman po. So hopefully in the next 1 to 2 months, may experience na po yan ng ating taong bayan. Maraming salamat po. Thank you. Idol, thank you. Thank you. Thank you po. George Royeca, CEO ng Angkas. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. 3 minuto na lang, 7:00 na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Mga Chero ng bayan, Katunying, Jerry Dos. Oy, happy birthday! Ay!
Kay Aling Lydia Garoka. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong pampahay blood dyan? Yung cholesterol-free na lechon. Ayan. Meron ba nun? Ka Jerry Labasan, magandang morning at ang may-ari ng DBP. Subok na matibay. Subok na matatag. Si Ka Romy Karandang, magandang morning. Magandang morning. Si sino ba rin nagbe-birthday na rin ngayon? Si Yusek Aji Madriaga. Yusek, happy birthday. Tsaka kay Bossing Bachi Reyes. Binabati kayo ng buong PMA Maringal Class of 1988 sa pamumuno ni Supremo Adeluis Bordado. Si Engineer Magiting Cruz talaga inihintay ka raw niya sa Bohol. Si Engineer. Si Engineer Magiting Cruz. Magsabi ka lang daw at ipapasyal ka daw niya sa pinakamalamig na lugar sa buong Pilipinas, ang Bohol. Totoo? Malamig ba doon? Sobra daw ang lamig doon dahil kahit na tag-araw ay hindi natutunaw ang Chocolate Hills. Dahil may mga nakabantay na tarsier. Ayan. Ang dami talagang magagandang lugar dito sa Pilipinas na dapat nating talagang puntahan. Pero nakita mo ba, kumbachero, yung isang pag-aaral na Kaselo Lagmay. Magandang morning. Kay Mother Annabel Tapalya at Kuya Toybi Tapalya. Toybi, kating Annabel. Ayan. May pag-aaral, kumbachero, na tungkol sa mga itong most risky cities for tourists in the world. In the world? In the world. Grabe naman yan. At alam nyo ba kung pang-ilan ng Pilipinas? Pang-ilan? Masakit ito. Pang-lima. Pang-lima sa worst cities. Pagdating risky cities sa pagiging mapanganib. Mapanganib? Oo. Ito po'y ginawa ng Forbes Advisor. At nito lang, itong nakaraang araw lang. At ang kanilang... Sakit namang magsalita niyan. Oo, kaya nga eh. Hindi ba nila nababalitaan yung mga mugging incident at holdapan, pickpocketing na walang patumangga sa Europa? Sa Europa. Kaya nga. Ang mga factors daw po rito sa kanilang isinagawang survey, yung high crime rates. Ayan. Violence, political instability, and economic challenges. Ang nangungunang ang worst risky cities in the world ay itong Caracas sa Venezuela. Sa Venezuela. Sa bagay, Caracas pa lang. Pagmumukha. Matatakot ka na. Pumapangalawa po ang Karachi, Pakistan. Siguro kayo naririnig niyo yung mga lugar na yan kapag nababanggit yan kapag may gulo. Laging may gulo. Yung Yangon, Burma. Ayan, sa Myanmar. Ang sa pang-apat ay ang Lagos sa Nigeria at pang-lima nga po ang Manila. Tingnan mo naman, ang Manila sikat ho yan sa buong mundo. Kung ikukumpara mo dito sa mga naunang binanggit natin. Pero ako, pasensya ka na, kumbachero, kahit na Forbes Chubachenes pa yan, di ako naniniwala dyan. Talaga naman. Kung ano man ang sukatan nila dyan, di ako naniniwala dyan. Tayo talaga, hindi maniniwala ng gano'n. Kaya lang, kung ang sinorbay nila, mga dayuhang turista, ibig sabihin, ang nangiging image ng Pilipinas sa kanila ay gano'n. Totoo naman. At yun po ang masakit. Pumapang-anim ang Dhaka, Bangladesh, pang-pito ang Bogota, Colombia. Alam niyo naman itong Bogota na to, mabanggit pa lang pangalan pa lang Bogota. Maiisip mo na kaagad yung mga pinapatay, mga drug cartel. Ang Cairo, Egypt pala pang-walo. Medyo hindi rin pala ayos doon sa lugar ng mga pyramid na yan, Pang-siyam ang Mexico City sa Mexico at itong pang-sampu itong Quito. Ito tulad yan, Quito sa Ecuador. Hindi natin alam yan. Pero okay lang yan, mapasama sila dyan. Pero ang Manila, mapasama sa ganyan, lalo hong magtataboy. Lalo hong makapagtataboy ng mga foreign tourists ito sa atin. Ang pangit ng dating niyan, kumbachero. Talaga. Kaya ako sinasabing
hindi ako naniniwala diyan kasi napadpad na kahit papaano napunta rin naman tayo sa ibang mga lugar. Diyan na lang sa Paris. Sa Paris. Paris Retiro. Paris Retiro. Sa Pares. Sa Pares. Baka. Totoo 'yun, kumbachero. Lahat ng turistang magpunta diyan, kailangang i-advise talagang yung mga tour guide, sinasabihan, ilagay ninyo ang mga bag ninyo sa harapan ninyo. Kapag kakain kayo, kailangan nakasukbit pa rin sa ang mga bag ninyo. Saka ultimo yung hotel rooms mo. Kakabahan ka. Tapos hindi nakakasama. Yun yung sinasabi natin. Kaya yung bang hindi naman natin baka sabihin nyo self-serving sa sariling atin, love your own. Hindi ba't pinupunan naman natin? Sabihin natin yung mga Pilipino naman, wag naman tayong dugyot. Huwag tayong dugyot. Pag nakakita tayo ng puti, uy, may kano. Kahit hindi naman kano. Briton pala. Tatagain mo pagka sa pamasahe, sa lahat. Wag sanang ganon. Doon, di ba pinupunan natin yun? Pero hindi naman yung, pagka kasi risky, ang dating nun may kinalaman sa safety yun nga, sa safety. Safety and security Kapag laging may mga balita nga ng patayan, mga ganyan, mga tinotorture, di ba? Dahil sa mga istorya ng mga puguan, mga illegal na puguan itong mga nakakaraan, nakasama ho sa atin. Ipinagmamalaki na ho ng Department of Tourism ang 5 million tourist arrivals natin. Kakaunti po yun. Kung ikukumpara nyo yan sa mga kalapit nating bansa, ikumpara nyo na lang sa Thailand. Ang Thailand, 40 milyones. Grabe, no? Ang kanilang tourist arrivals. Kailangan talaga meron tayong gawin, hindi lang ang gobyerno sa pamamagitan ng infrastructure at pagsasaayos ng peace and order, at syempre tayo, pakita natin, patunayan natin ng mga Pilipino ay hospitable. Talagang mapagkalinga at mabait, makitungo sa mga bisita. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! May mga bago ko lang malimutan. May mga nakausap tayong mga puti sa Kano ba yan? Kano? Sa Europa. Sa Europa. Napagkamalang nga kano eh. Kinukwento nila kumbachero, matutuwa ka naman somehow, na dahil napunta na sila sa Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, pati sa mga probinsya, napakamura sa inyo. Talaga? Napakamura po dito sa atin. Talagang sa bagay, kung ikukumpara mo, ang euro ngayon ay 63. 63. Isip-isipin mo, dito makakakain ka ng halagang 1 euro. Totoo yun. Sa kanila, ang bottled water ay sa presyo sa atin ay mahigit 100. Sa presyo natin. Kumulang 3 euros. Isang ganun lang yun, bottled water. Katulad halimbawa ng mga nagretiro, retired employee sa Amerika, may pension sila. Sabihin nating pa 10,000 dolyar. Sa isang laki nun. buwan. Pag dito mo gagastusin yun. Gano'ng kadaming pera yun. Kaya nga sabi nila, sa Pilipinas, punta ka sa Pilipinas, ang mura ng pagkain, ang mura ng transportation, ang mura ng properties, kung ikukumpara sa kanila. Kaya nga, pag nakakarinig ka ng gano'n, sabi mo, talaga namang maganda dito sa amin. Ayan, kaya lang, sino ba nagpapasama ng Pilipinas? Sino nagpapasama ng Pilipinas? Sabi ko nga manood ka ng K-drama. Ang makikita mo, pinapakita nila yung pinakamagagandang lugar sa Korea. Ayan, Dito sa Pilipinas, gumawa ka ng pelikula, lahat ng pinakabulok, nagtatakbuhan daga, lahat ng pinakamadumi, yun ang pinakikita natin. Minsan tayo din ang gumagawa ng ikasasama ng loob natin. Kaya yun ang tumatatak sa isipan ng mga dayuhan. Pupunta pa ba sila pag gano'n na nakikita nila? Oras mo natin, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga.
Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Huling araw na ng Hulyo. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas hindi obligadong makipagtulungan sa ICC, ngunit gagawing interview sa mga drug war suspects hindi pipigilan. Medical marijuana bill lusot na sa Kamara. Pagbisita sa bansa ng mga matataas na opisyal ng Amerika na sina Secretary Austin at Blinken, sinalubong ng kilos protesta. Pulis patay sa sinitang minor de edad sa Cebu. Rider nakabundol ng aso, patay sa Batangas. 30-day toll holiday sa Cavitex tapos na. Paniningil, umarangkada na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:14 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, isang pulis ang nasawi matapos barilin ng 16 anyos na sinita niya dahil sa paglabag sa curfew sa Mandaue City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Police Staff Sergeant Orvin Seth Felicio, nakatalaga sa Police Station 5 ng Mandaue Police. Ayon sa report of duty na ang police nang madaanan ang mga barangay tanod na naninita ng mga kabataan sa barangay Banilad dahil sa paglabag sa ordinansa sa curfew. Dahil dito nagpakilala ang biktima na isang pulis. Kinausap ang suspect na umuwi na at huwag nang makipagtalo sa mga tanod. Ngunit sa halip na sumunod ay bumunot ito ng baril at pinaputukan sa ulo ang pulis. Kagad namang sumuko ang 16 anyos na suspect na miyembro pala ng isang gang ng mga kabataan at inamin na takot siya nang sitahin dahil siya ay may dalang baril. Isang 39 anyos na rider ang nasawi matapos maaksidente sakay ng kanyang motorsiklo dahil sa asong biglang tumawid sa kalsada sa Barangay Libho, Batangas City. Papasok na sana sa pinagtatrabaho ng convenience store ang biktima nang biglang tumawid ang aso. Kaya nawalan ito ng kontrol sa manibela at nahagip ang asong gala. Dahil dito tumilapon ang rider kasama ang motorsiklo habang nawalang parang bula ang aso. Ayon kay Police Lieutenant Sharon Ama, Chief ng Public Information Office ng Batangas City Police Station, maayos ang pananamit ng rider at walang sign na ito ay nakainom nang mangyari ang insidente. Naisugod pa ang rider sa ospital ngunit binawian din ang buhay dahil sa tinamong sugat sa katawan. Ayan, sa pagmumotor talaga, isa yan sa binabantayan kung ba Jerry, bigla-biglang tatawid na asong ganyan. Yes. Kasi pag kahit na mabundol mo yan, masagasaan, yung gulong mo, kasi manipis lang naman ang gulong ng motorsiklo, ma-outbalance ka talaga, babagsak ka eh. Marami kumbatsero yung mga blind side. Kasi ang bibilis minsan, sumisingit ka. Sumisingit ka, nung pala may tumatawid. Ayun, so, hindi mo makikita, may nakahintong sasakyan. Ayun, napakaraming ganun. Ingat po. Tapos na ang 30-day toll holiday sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex, kaya muling mangungulekta ng toll fee simula ngayon. Kailan? Ngayon. Ito ay kasunod na ang pagtatapos ng 30-day toll holiday na inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos upang makatulong sa mga motorista. Panawagan ng Cavitex sa mga motorista, tiyakin na may laman o may load ang kanilang RFID upang hindi maperwisyo sa pagbiyahe at magresulta sa matinding traffic. Yun na nga nararanasan ngayon dyan sa Cavitex, sabi ni Yuel. Nadaanan niya kanina ang haba ng pila. Dahil yung iba hindi nabalitaan na may mangungulekta na ulit, hindi na-loadan yung kanilang RFID. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang gawing legal
ang paggamit ng medical marijuana sa Pilipinas. Sa botong 117 na pabor, 9 na tutol at 9 na abstention, ipinasa ng Kamara ang House Bill 10439 na naglalayong payagan ng mga kwalipikadong pasyente na gumamit ng medical marijuana. Sa naturang bill, itatayo ang Medical Cannabis Office na maglalatag ng regulasyon para sa pag-angkat, pagtatanim, distribusyon at pagbebenta ng medical cannabis sa mga otorisadong ospital, klinika at drugstores. Ang Medical Cannabis Office din ang mag-a-accredit ng partikular na mga doktor na maaaring magreseta ng medical marijuana. Walang balak ang Philippine government na tulungan ang International Criminal Court, ngunit hindi pipigilan ang prosecutor nito sa gagawing pag-iimbestiga sa mga taong iniugnay sa madugong Duterte War on Drugs. Ito ang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara kasabay ang pagkumpirma na humingi na ng tulong ang ICC prosecutors sa pamahalaan para mapadali ang panayam sa 5 incumbent at dating PNP officials na umano'y sangkot sa drug war. Gayunman, sinabi ni Guevara na sa kasalukuyang paninindigan ng gobyerno, wala itong legal na tungkulin na makipagtulungan sa ICC dahil kumalas na rito ang Pilipinas noong 2019. Batay sa dokumento mula sa Office of the Prosecutor ng ICC, ang 5 opisyal na target na imbestigahan at makapanayam ng prosecutors ng ICC ay sina. Ito po ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa, dating PNP Chief General Oscar Albayalde, dating PNP CIDG Chief Romeo Karamat, PNP Drug Enforcement Group Director Elias Mata, at Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo. Teka muna. Si General Mate, kauupo pa lang yan sa sa Drug Enforcement Unit. Dito lang, 'di ba? Ngayon lang. Mga 2 months ago. Oo. Hindi naman siya ang dating PDIG noong panahon ng Duterte administration. Hindi siya. Nasa siya, nasa probinsya. Oo, nasa probinsya pa. Nasa Laguna. Si 'di ba, Colonel pa siya noon. Si Colonel Eli Mata. Colonel, tama ba kami? Nakasama ka pala. Huwag kang matakot, General. Dati hindi ka kasama dyan. Nagkamali lang sila siguro na mailista ang pangalan mo. Tsaka daw itong si Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo. Ayan. Sinalubong ng kilos protesta ng mga militanteng grupo ang pagbisita ni US Secretary of Defense Lloyd Austin at Secretary of State Antony Blinken sa Pilipinas. Napuno ng placard at tarpaulin ang tapat ng AFP headquarters sa Camp Aguinaldo na may panawagang palayasin ang tropa ng Amerikano at pagbasura sa EDCA at Mutual Defense Treaty. Nangyari ang protesta kasabay ng 2x2 consultation ni Austin at Blinken kasama sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Susunod! Tito Bo! Sino itong sumisikat na aktor mula sa pamilya ng mga artista? Ha? Yan, diba? Ano yun? Minules siya ng 2 bading. Yan ba yun sa isang network? Oo, minules at ang suspect ay executive ng isang network. Naku! Iniimbestigahan na nga daw yun eh. Oo nga. 2 executive daw to na bading ng isang network. Naku po. May event sila na inabot ng hating gabi. Aba, pinaswitan daw itong bata. Yan yung kinukwento ni Kuyang Eric de Binagracia sa akin. Kuya Eric de Binagracia, ito ba yun? Oo. Ano ba ang kwento? Baka siya na lang mag-report. Kuya Eric, agawan mo nga ng papel to si Morley. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:22. Ang oras Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbachero. Galit ka ba? Nung isang araw, nakaiwas daw itong si Bailon ngayon sa pila sa bangko. Kasi gumamit siya ng service assist kiosk ng BDO.
Ano daw ba yung service assist kiosk na yan, kumbachero? Itong service assist kiosk at account assist kiosk, mga self-service machines. Nasa loob yan ng BDO branch para mas mabilis ang transaksyon. Halimbawa, kung gusto mong mag-open ng account o kaya naman mag-deposit ng cash o cheque, mag-withdraw o magbayad ng bills, pwede nang i-input yung mga detalye bago makipag-transact doon sa empleyado ng bangko. Ayun, tama, nakikita ko yan, yung parang mga water dispenser na sa gilid, mga nakatayong ganun. Ayos din talaga itong BDO, ha? Maraming branch kaya very accessible at meron ding digital enhancements para sa dagdag convenience. Exactly. Ang termino nga ng BDO dyan phygital. Ibig sabihin, phygital. Ibig sabihin, pareho nilang ino-offer ang best of traditional banking at ang digital o makabagong paraan para gawin yung transaksyon. Ayos! BDO lang ang sakalam, kumbachero! Metro Manila ngayon. Alas 7:30 ang ating oras. Ba't ba palipat-lipat yata itong yung pang-adjust nito? Napunta na sa kaliwang dulo. Nasagad na rin. Pakaliwa. Pa-adjust ng pa-adjust to, paring Ray, ha? Inahanap ko. Nalilito tuloy ako. May kasong criminal daw laban kay Kong Pulong. Isasampa sa DOJ. Ano yan? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Katunying Jerry, matapos kasuhan ng plunder sa DOJ si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa mga opisyal ng pamahalaan, ang anak naman ng dating Pangulo na si Congressman Pulong Duterte ang ipagharap ng reklamo sa Justice Department. Bukod kay Congressman Pulong Duterte, isasangkot din sa criminal complaint sina Atty. Mansa Capio, dating BOC Commissioner o Bureau of Customs Commissioner, Nicanora Paeldon at iba pa mga individual. May kinalaman ng complaint sa 6.4 billion na sabu na shipment na nakumpiska ng mga otoridad noong 2017. Ang criminal complaint ay isusumite ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ngayong umaga. Involved daw ba ron si Kong Pulong sa drugs na yon? Oo, yun yung binabanggit ni dating Senador Trillanes. Mamaya, bago mag-alas 11 na umaga, ay isasampa na yung reklamo sa DOJ. Boy! Yes. Sandali lang, bago ka mag-almusal at kumain ng lechon ni Aling Lydia. Matanong ko lang. Ni Nanay Lydia. Narinig ako report mo kahapon tungkol doon sa witness ng bumaliktad. Witness laban sa laban sa mga kay Governor Helen Tan, tama ba? Oo. Si Quezon Province Congressman David Suarez at kanyang ama at mga kinasuhan na paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang nagsampa ng kaso ay itong sa provincial sa Pangasinan Provincial Prosecutor's Office, ang anak ng isang dating mamamahayag laban kina Quezon Province Congressman David Suarez at iba pa. Ito yung ang nagbulgar siya at inamin niya na ginamit siya ng mga Suarez para siraan si Quezon Province Governor, yung mag-asawang Tan, Quezon Helen Tan at ang kanyang asawa. At kahapon nga humarap itong si Justin Amos Aquino ng Bayambang Pangasinan. Ginamit daw siya noon ng mga Suarez. Oo, kapalit ng halos 2 milyon. Una, nagbigay ng 1 billion cash, sakyan at bahay. Fortuner daw. Fortuner. Oo. Ngayon, ba't siya bumaliktad ngayon? Nakokonsensya siya kasi ang sabi niya, isinangkot niya kasi noon, nagsinungaling siya laban sa kanyang tatay na isang mamamayag na pati ang tatay niya inilaglag niya, ganon. Inilaglag niya yung kanyang tatay, kaya nakonsensya na siya
at kaya tumalikod na si Aquino sa mga ibinulgar niya na ang mga Suarez umano ang nag-utos sa kanya para ituro yung matindi, ano? Itong si Governor Ellen Tan at ang kanyang asawa. Kaya kahapon kasama niya yung mga abogado na humarap sa mga media at binulgar niya lahat kung paano siya binigyan ng pera para siraan. Sinungaling. Yan yung kahapon. At yan yung kwento niya kahapon na na-cover natin dito sa isang pulong balitaan sa lungsod ng Maynila. Okay. Thank you, boy. Si Boy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Tunay Boy Gonzales. Puntahan naman natin ang San Juan. Yun daw pong Animal Pound dyan sa San Juan, sarado na. Dahil sa, naalala mo yung report na yung mga nalunod na yung mga aso, mga hayop. Kawawa na may mga hayop na nandoon nung kasagsagan ng bagyong Karina. RH52, Edniel Parosa. Kami na Diel! Jerry at Anthony, nakapadlock ang San Juan City Animal Pound dito sa Barangay Batis. Matapos itong mag-viral dahil nga doon sa kontrobersyal na pagkalunod, pagkamatay ng ilang mga hayop ay hindi man lang nakalabas sa kanilang mga kulungan noong kasagsagan ng bagyong Karina at hanging habagat. Sinubukan nating makapanayam yung mga bantay nitong facility na nasa F. Manalo Street pero nakakandado ito at ayaw magsalita at itinuro tayo sa City Hall. Nandito tayo ngayon sa tapat ng City Hall at nagtungo tayo in particular sa may veterinary office pero hindi rin napaunlakan ng panayam sapagkat nasa legal department umano itong kaso. Ayon kay Mayor Francis Zamora, nagpapatuloy itong investigasyon pagsiyasat sa nasabing insidente at nagpapatawag siya ng pulong palitan oras na magkaroon ng agarang development dito. Kumalat sa social media ang mga kuha ng patay na aso at pusa pasutabi sa mga nag-almusal. Hindi man lang namin nakalabas itong kulungan ng tumasang bagay na inalamahan na rin ng Philippine Animal Welfare Society of POS. Kapag lamang ng bound facility yung San Juan River. Kaya noong kasagsagan ng bagyo ay umabot kumano sa hanggang first o second floor ng mga bahay ng mga residente itong tubig at ikinadamay na nga noong nasabing area. Pero kahit nakakandado itong Animal Pound, iginiit kanina ng City Veterinary Office sa ating pagkipag-usap sa tuloy ang kanilang operasyon pero tumanggi muna silang humarap sa camera o sa mikropono. Live pa rin mula rito sa lungsod ng San Juan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Edniel. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38. Nasa linya na po natin si Comelec Chairman George Garcia. Mr. Chairman, magandang morning. Magandang morning po, Katunying, Jerry. Magandang morning din po sa mga kababayan natin. Opo, nabalitaan namin na nagpunta kayo sa Bamban, Tarlac kahapon. Nagpakita ho ba sa inyo si Mayor Alice Go? Katunying, Jerry, talaga naman pong ang purpose natin doon ay para doon sa voters education sa mga kapatid natin, mga miyembro ng IT. Akala ko hinahunting nyo na si Mayor eh. Pero po, siyempre po, Jerry, Katunying, talaga nang sinama na rin natin yung pagkakataon na mapuntahan yung opisina ng local Comelec namin doon dahil nga po naandun po kasi yung dalawang fingerprint na pwedeng pagbasihan din nung ginagawa namin na investigasyon. Kasi nga po, tatatandaan ng mga kababayan natin pag sila'y bumoboto, meron po kayong pinipilapan sa loob na parang isang libro na nagtatambay kayo doon, pumipirma kayo doon at doon sinusulat yung serial number ng balota. So gusto naming alamin, parehas ba yung Alice Go na bumoto ng barangay, yung Alice Go na bumoto ng national and local election at yung Alice Go na nag-file sa amin ng candidacy, kasama na yung nag-file ng application for registration at yung nasa NBI. So yun pala ang purpose ninyo pag kumparahin ang mga fingerprint na yon.
Tama po, meron po tayong kasamang mga technical experts ng komisyon, yung mga magagaling talaga sa fingerprint examination. At hopefully po, sa linggong ito, makapag-submit na sila ng recommendation at yung atin pong ginawa na investigating panel ay mag-submit na rin ng kanilang rekomendasyon naman sa Commission and Bank. Alamin, may pagsisinungaling ba? May misrepresentasyon ba ang naturang personalidad? So sa Certificate of Candidacy, tsaka dun sa fingerprint niya doon sa pagboto, yun ang kukumparahin? At yun din pong binigay sa atin ng National Bureau of Investigation. Yung galing sa NBI. Opo, Ka Jerry, na yung galing sa NBI, sabi po ng National Bureau of Investigation, yung tiningnan nila, yung Guaping o saka yung isang Alice Go, sabi po ng NBI ay parehas, isang tao lamang. So kung lahat ng fingerprints na yan ay parehas at isang tao lamang, pwede po kami magkaroon ng tinatawag na kahit paano presumption na pwedeng maging basehan kung may misrepresentation o wala. Kung pare-pareho po na yung fingerprint, ano pong magiging ibig sabihin nun? Si ano talaga yon? Si Guaping? Kasi kung magkakaganon po, Sir Anthony, Sir Jerry, ay lalabas, ibig sabihin po na yung nag-file pala ng candidacy ba ay isang foreigner, isang alien at hindi pala naman Pilipino. So yan po yung isa sa mga tinitingnan natin sapagkat maaari ang isang kandidato po, Ka Jerry, ay hindi na file ng tinatawag na disqualification o cancellation ng candidacy, subalit hindi po naman siya maliligtas naman sa kasong kriminal dahil yung pagsisinungaling po sa kanyang COC ay isa pong election offense na tinatawag na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Ayun, may kulong pa pala yon. So kung may misrepresentation, mali, may panluloko sa ipinail niyang Certificate of Candidacy, ano ho mangyayari kay Mayor? Kung sakali po at gano'n na maging findings at gano'n na maging recommendation, siyempre po ang Commission and Bank ay mag-uutos sa kanyang law department na ihabla yung naturang personalidad sa ating regional trial court at yan po kaagad ay makakapag-issue ng tinatawag na warrant of arrest. Pero siyempre, inuulit ko po sa mga kababayan natin, yan ay mga presumption pa lang. Sa puntong ito, ayaw po natin i-preempt yung malinaw po yun. Na investigasyon. Kung mali, mga palsipikado o mali, yung kanilang mga sinumiting mga dokumento o yung sa pag-file ng Certificate of Candidacy, maituturing pa ba siyang tunay na kandidato at tunay na nanalo sa eleksyon? Ang maliwanag po, Ka Jerry, ang lahat ng kandidato ay pwedeng mag-file pa rin ng kanilang certificates of candidacy. Sa si Bathala, naniniwala sa duwende, sa bituin at sa buwan, o siya naman ay anuman ang ating ang tingin doon sa mismong kandidato. Ang role po kasi ng COMELEC, base po sa Korte Suprema, ay ministerial lamang, tagatanggap kami ng COC. Subalit, pwede kaming magmoto proprio, disqualify kapag nakita talaga namin na hindi kwalipikado, or pwede namin i-declare ang isang tao na nuisance o panggulo lamang. Tama. Pero sa ating po mga kababayan, maganda rin po talagang tayo alerto, kinakailangan kung pwede po may makapag-file ng mga petition to cancel candidacy sapagkat sa eleksyon pong ito, katunying Ka Jerry, at ating pong first time na gagawin, ay atin na pong ilalagay ang lahat ng certificates of candidacy ng lahat ng kandidato publicly sa website namin. Upang malaman na kaagad. Sino ba yan? Opo, sino ba yan? Ano bang pinanggalingan yan? Bakit sinasabi niya nakatira siya dito sa amin? Sinasabi niya Filipino siya, hindi naman pala. Kaya sinasabi na siya ay may edad na ganito, hindi naman pala. Yan po ay dapat mailantad sa publiko sapagkat wala naman pong violation ng data privacy sapagkat yan ay requirement mismo ng batas. Opo. Ministerial lang kayo, tanggap lang kayo, pero dito po sa kasong ito, kung sakaling malaman nyo ngayon na hindi pala kwalipikado na kahit na maging kandidato ito dahil isang dayuhan, saan po mapupunta ang ano po magiging hatol diyan? Lako Ka Jerry, abangan po muna ng mga kababayan natin ang susunod na kabanata sapagkat siyempre kung sakasakali, ayaw naman natin sabihin at yung COMELEC, lalo si Chairman siniprem na kaagad yung magiging aksyon. Yan po yung isang bagay din na kinakailangan mapag-aralan namin. Pero again, gusto muna namin mag-focus dito sa kasong kriminal kung talagang meron o wala. Kinakailangan magkaroon ng proactive stand kasi ang komisyon upang kahit paano, yung mga magpapal din ng candidacy magdadalawang isip. Sapagkat pwede pala na kahit tapos na eleksyon o nanalo na, ay pwede pa rin matanggal. Tama po kayo doon. Dito ho kasi kapag may kasong kriminal at makasuhan siya at mapatunayang nagkasala,
So ang mangyayari sa rule of succession, yung vice mayor ang siyang tulad ngayon, yung siya na ngayon ang acting mayor. Pero kung from the beginning ay makita na ito pala ay hindi talaga kwalipikado, pero kahit na hindi kwalipikado dahil ministerial lang kayo, tinanggap ang certificate of candidacy at naging kandidato at nanalo, hindi ho ganun ang magiging rule of succession doon, di ho ba, Chairman? Tama po kayo, ganito po yun. Kapag ka nanalo na at hindi naman na-file ng kaso, subalit na-file ng tinatawag na o-waranto, katulad ng final ng opisina ng Solicitor General, ang uupo po sa ganyan kung sakaling matatanggal ang mayor ay ang vice mayor naman. Subalit, kung bago mag-eleksyon, may na-file na petition sa amin to cancel candidacy, kahit pananalo, pero ang COMELEC po ay may jurisdiction pa rin. Pag natanggal naman po yung nanalong mayor halimbawa, ang makakaupo po ay hindi yung vice mayor ka Jerry, kung hindi ang makakaupo po ay yung second placer. Second placer. Parang hindi siya naging kandidato, tama po. Pero dito sa kasong ito, wala hong petition kahit nung bago pa magka-eleksyon Ngayon pa lang natin natuklasan ito. Ganun pa rin ho ba ang rule na may apply doon kung sakaling makita nyo na hindi rin siya kwalipikado? Kapag po napagbigyan yung petisyon ng Solicitor General, yung co-waranto na tinatawag, ang uupo po dyan ay ang Vice Mayor, Jerry. Hindi po ang second placer. Sapagkat again, nakananalo siya, na siya ay kwalipikado, and therefore, as if valid ang kanyang proclamation, pero pwede ma-question sa pamamagitan ng co-waranto. Na-presume siyang qualified. Kaya yung Vice Mayor sa lahat ng aspeto, so yung Vice Mayor talaga ang papalit, Chairman. Tama po kayo. Kapag natapos na po ang eleksyon at walang petisyon na na-file o nakapending sa komisyon ng eleksyon. Opo, okay. Mali na po yan. Kailan natin malalaman yung resulta ng fingerprint? Ito pong linggo ito, Jerry, hopefully hanggang ngayong araw na to, meron na pong isasabit sa atin na yung findings ng ating fingerprint expert at pagkatapos yung aming investigating panel ay magagawa naman, tatapusin din sa linggong ito ang kanilang findings and recommendation at hopefully hanggang next week, Miyerkules, ay mapag-usapan na ng Commission and Bank at alamin ano ang aming magiging aksyon sa naging investigation report. Nakikipag-communicate ba o may pakikipag-usap sa inyo ang kampo ni Mayor Alice Guo? Sa kasalukuyan, wala naman po, Jerry, sapagkat siyempre po hindi naman pwede sila makipag-usap sa atin lalo pat merong ganyang klase na investigation na ginagawa. At at the same time, kami naman po, Jerry, ay umaasa rin doon sa naging findings ng National Bureau of Investigation. Yang ngayon po sa Senado natin na ongoing investigation nila. Siyempre napakagandang magamit yung mga dokumentong meron sila at siyempre yan pong sa Office ng Solicitor General, sapagkat tatandaan natin, nag-file sila ng petition to cancel yung birth certificate niya at yung po ngayon, yung pinail ng isang araw, yung petition for co-waranto. Opo. Ilang punto na lang, Chairman. Yung ang dami nyo raw pinagtatanggal ng mga botante sa voters list. Paano mangyayari doon? Pwede pa ba silang humabol ulit? Opo, Jerry, alam niyo po, 5,105,000 po. Napakarami. Tugli ng COMELEC na deactivated. Ibig sabihin, sa batas po kasi, kapag hindi ka nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon, automatically ikaw ay deactivated. Ibig sabihin, hindi po kayo makakaboto sa susunod na eleksyon. Maliban na lang po, kung mahahabol nila na sila ay magpa-reactivate. Ibig sabihin po, pupunta lang sila sa mga local COMELEC offices natin, sa registration sites natin, at may pipirmahan lang silang form na reactivation upang makaboto muli. So pwede pa, Chairman? Pwede pa naman po. Pwede pa naman po. So far po, sa 5.1 million na aking binabanggit, almost 400,000 po ang nagpa-reactivate na. Mahigit meron pa po tayong mga 4.5 million na mga kababayan natin na pinapakiusap natin baka pwede magpa-reactivate naman ng kanilang registration. Hanggang kailan po yun pwede? Hanggang September 30 pa po, Jerry, and therefore September medyo 30. 2 buwan pa po. 2 buwan pa. Hinihintay. Huwag na po sanang hintayin pa yung natitirang ilang araw bago po yung deadline. Kahit ho saan COMELEC office, halimbawa taga Mindanao, andito siya ngayon, nagtatrabaho dito sa Metro Manila, kailangan ba siyang umuwi ng Mindanao?
Ay, hindi na po. Meron po tayong Registration Anywhere program na kung saan ito naman pong Registration Anywhere program ay tatagal hanggang August 30. Meron po tayo dyan sa mga malls, pwede po silang mag-avail ng Registration Anywhere. Kasama na rin po dyan ang reactivation. Pwede rin po. Reactivation hanggang sa August 30 para sa Register Anywhere. Pero after August 30, yung magpapa-reactivate sa kanilang district na. Doon na sa lugar kung saan po sila registered voter dati. Kung lumipat, doon naman sa lugar na nilipatan nila. Pero ang pipila pa nila, Jerry, ang tawag natin doon ay transfer with reactivation. Uulitin ko po. Transfer with reactivation. Ibig sabihin, yung matagal na pong hindi nakakaboto, tapos lumipat pa ng tirahan, wag po kayo mag-a-apply muli bilang bagong botante. Kayo po yung makakasuhan ng double or multiple registration na may kulong din ng 1 hanggang 6 na taon. Pero kung kayo lumipat, ang dapat napipila pa natin ay transfer with reactivation. Ayun, malinaw yun. Chairman, maraming salamat. Magandang morning. Maraming salamat po. Magandang morning din po. Mabuhay. Comelec Chairman George Garcia. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 10 minuto na lang, alas 8 na. Ang balitang ito ay hatid sa kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, Mr. Jerome Tang, magandang morning. Kumusta bang mga kasamahan natin dyan sa Intercon Diagnostic Laboratory? Si Doc Alma. Ayan. Oy, baka may mga kailangan ng kayong ayusin sa inyong mga bahay. Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Diba, Kuyang Elmer Ngo? Ayan, thank you ha. At ganun din kay Kuyang Rommel Sitin, andyan at parelak-relax sa ASEA. Tagulan na naman, naghahanap ka ba ng bagong crossover SUV para sa mas komportableng biyahe? Good news mula sa Cherry Auto Philippines simula July 10 hanggang ngayon, July 31. Makaka-avail ka ng malaking discounts with the Rainy Day Exclusives promo. Ito na ang perfect time para bilhin ang Dream Cherry Tiggo crossover SUV mo. Hanggang ngayon na lang po ito Ang stylish na Tiggo 7 Pro SUV ay 908,000 pesos na lang. O baka kailangan mo ng SUV na 7-seater ang capacity, check the Tiggo 8 Pro 1.6 to get as much as 200,000 pesos. Or the plug-in hybrid electric and coding exempt na Tiggo 8 Pro PHEV na available din with discount of as much as 380,000 pesos. Wow! Tara na, take advantage of Cherry's Rainy Day Exclusives. Bisitahin ang pinakamalapit na Cherry dealer or check ang www.cherryauto.ph. Thank you! At hanggang ngayon na lang din yung PAGCOR Photo Contest Hanggang mamayang alas 10 ng gabi na lang sila tatanggap ng mga entries para po dito sa PAGCOR Photo Contest na may temang Harvest Time. Ang mahal, ang laki ng papremyo dyan, 100,000 pesos sa 8 winners sa conventional category at doon naman sa mobile and drone category, 16 yan, 50,000 pesos. Kaya alin na, sumali na at nang manalo ng limpak na salapi mula dyan sa PAGCOR Photo Contest. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Ate, magkano sa na panglimang risky tawag doon, risky cities in the world ang Pilipinas para sa mga turista. Oo, ganoon din ang sabi nitong si Kuya Arnold. Sabi, andito po ang buong pamilya ni na Uncle Ferdi at Barek Confe, relatives ni na Ate Nancy at mga apo nila from Maryland, USA, at shock sila sa Pilipinas. Mas maganda daw pala sa New York ang pinag-stayan daw po nila. Kaya dito to yung Forbes survey at nagtataka sila bakit gano'n ang news
sa US ng Pilipinas na di maganda ang news, safe naman po dito. Totoo ho yan. Para ho sa atin, para ho sa ating mga Pilipino, hindi naman ganun. Alam natin ang totoong sitwasyon ho dito sa ating bansa. Kaya lang, ang problema natin, kung yun ang naipo-project sa buong mundo tungkol sa Pilipinas. Ang target ho natin ay mga foreign tourist. Kapag yan mga balitang pangit, masasama, patayan, torture, ang nakararating sa kanila, talagang iiwasan po ang Pilipinas. Ipinagmamalaki po ng Department of Tourism ang 5 million tourist arrivals. Pero alam nyo bang napakalinggit niyan? Napakatiting lang yan kung ikukumpara sa mga kalapit nating bansa. Malaysia, Thailand, Singapore, naku po. Pati na yung Vietnam, na kailan lang, sinasabi natin kailan lang nakatikim ng escalator. Naku po, sa tourist arrivals lang, nilalampaso po ang Pilipinas. Kaya pagtulong-tulungan ho natin yan, siyempre ang gobyerno ang may dapat na unang gawin dyan, ang Department of Tourism, infrastructure kailangan, at siyempre patunayan nating mga Pilipino na tayo'y magagaling, mababait, at mahuhusay mag-istima ng mga bisita, lalo na ang mga dayuhan. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Want to know what makes Enhypen's performance